Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5, Quarter 3, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pagbabagong pananaw ng pamamahala. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Una, natutukoy ang kahulugan at mga dahilan ng kolonyalismo. Pangalawa, nauunawaan ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. Pangatlo, nakapaglilista ng mga epekto ng kolonyalismo. Pang-apat, napahahalagahan ang mga aral na natutunan dulot ng kolonyalismo. At panglima, nakabubuo ng isang malikhaing pagganap hingil sa kolonyalismong Espanyol. Unang araw. Magkaroon muna tayo ng munting balik-aral. Panuto, isulat ang letrang I kung ugnayan sa India ang tinutukoy sa mga sumusunod na impluwensya sa buhay ng mga Pilipino. At letrang J naman kung ugnayang Japan ang tinutukoy. Number 1. Kagamitang panghabi. Sagot, I. Number 2. Pagpapaubaya ng kapalaran sa Diyos. Sagot, J. Number 3. Kagamitang bakiya. Sagot, J. Number 4. Relihiyong Shintoism. Sagot, I. Number 5. Pagkamatiisin. Sagot, I. Number 6. Imperyong Srivijaya. Sagot, I. Number 7. Kasuotang putong at sarong. Sagot, I. Number 8. Wikang Sanskrit. Sagot, I. Number 9. Wikang Nipongo. Sagot, J. At number 10. Mga armas. Sagot, J. Pagtugon sa layunin o #target. Panuto, sagutan ang mga sumusunod na pamprosesong tanong at isulat sa sagutang papel. A. Ano ang kahulugan at mga dahilan ng kolonyalismo? Sagot, ang kolonyalismo ay ang pananakop ng isang bansa sa ibang lugar upang makuha ang kanilang likas na yaman at mapalawak ang kanilang kapangyarihan. Ginagawa ito upang magkaroon ng yaman, kalakalan at maipalaganap ang relihiyon. B. Ano ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas? Sagot, sinakop ng Espanya ang Pilipinas dahil gusto nilang palaganapin ang relihiyong Katolisismo, maghanap ng yaman at pakikipagkalakalan, at palawakin ang kanilang teritoryo at kapangyarihan. C. Sa iyong palagay, ano ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansang nasakop? Sagot, ang mga epekto ng kolonyalismo sa bansa ay ang pagbabago ng kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Natutunan natin ang relihiyong Katoliko at wikang Espanyol. Ngunit nawalan tayo ng kalayaan sa loob ng mahabang panahon.
D. Paano mo pahahalagahan ang mga aral na natutunan dulot ng kolonyalismo? Sagot, pahahalagahan ko ang mga aral ng kolonyalismo sa pamamagitan ng paggalang sa ating kasaysayan, pagmamahal sa kalayaan at pagiging makabayan upang hindi na muling masakop ang ating bansa. E. Sa pamamagitan ng isang malikhaing presentasyon, paano mo ipapakita ang mga kaganapan noong panahon ng pananakop? Sagot, ipapakita ko ang mga kaganapan noong panahon ng pananakop sa pamamagitan ng paggawa ng maikling dula o poster na naglalarawan ng pagdating ni Magellan, pagpapalaganap ng relihiyon at paglaban ng mga bayani para sa kalayaan. Gawain bilang 1, subukan natin. Susing salita ng aralin. Panuto, isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o inihandang espasyo sa sagutang papel. Una, mga mamamayan ng bansang Espanya na nagtungo sa Pilipinas upang makibahagi sa kolonyalismo. Sagot, Espanyol. Espanyol. Pangalawa, ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Sagot, kolonyalismo. Kolonyalismo. Pangatlo, ito ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes nito. Sagot, imperialismo. Imperialismo. Paksa, dahilan ng pananakop sa Pilipinas. Pagproseso ng pag-unawa. Maraming dahilan kung bakit nagtagumpay ang mga Espanyol na sakupin ang Pilipinas. Una, walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba't ibang barangay. Ikalawa, ang mga Espanyol ay hindi lamang mahuhusay sa labanan kundi pati na rin sa pamumuno. Naakit ni Legazpi, Salcedo, de Goiti at iba pang mga sinaunang Pilipino na makipaglaban sa kanila sa pamamagitan ng magandang pakikitungo. Ikatlo, ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata. Tanging pana at tabak ang sandata nila, samantalang mayroon ng mga baril at kanyon ang mga Espanyol. Ikaapat, nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristyanismo. Ang kanilang pagsasampalataya sa Kristyanismo ang naging tanda ng kaniyang pagiging matapat na alagad ng Espanya. Ikalawang araw, paksa, kahulugan ng kolonyalismo. Kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahina na bansa. Ito rin ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagkontrol sa kalagayang pampolitika ng isang bansa, sa paninirahan sa lugar at sa pagkontrol sa paglinang ng likas na yaman nito. Kolonya. Ito ang tawag sa lugar o bansang tuwirang kinontrol at sinakop. Imperialismo. Ang imperialismo ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes nito.
Noong ika-15 hanggang ika-17 siglo naganap ang panahon ng paggalugad at pagtuklas o Age of Exploration and Discovery. Sa pagtatagumpay ng mga kanluranin sa pagtuklas ng mga bagong lupain, nagsimula ang pagsagawa ng kolonyalismo sa daigdig. Ang maraming bansa sa Europe ay naging aktibo na maglayag at magtungo sa mga hindi pa nararating na bahagi ng daigdig. Nakatulong sa mga manlalayag ang mga kagamitang nagpadali at nagpabilis ng kanilang paglalayag sa karagatan, tulad ng kompas na tumutukoy sa direksyon ng isang lugar at caravel o barkong higit na mabilis at may kakayahang makapaglayag sa kabila ng malalakas na alon sa dagat. Paksa, dahilan ng kolonyalismo. Buo ang pasya ng Espanya na mamuhunan sa mga manlalayag na Espanyol upang magsagawa ng mga ekspedisyon at tumuklas ng mga makabagong lupain. May 3 pangunahing dahilan ng pagsusumikap ng Espanya na makatuklas ng mga lupain. Makikita ito sa talahanayan sa ibaba. Una, kayamanan. Ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Pangalawa, Kristyanismo. Layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Pangatlo, karangalan. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Gawain bilang 2, bigyang kahulugan, personal na kahulugan. Panuto, kumpletuhin ang kahulugan ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay ang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa isang mahinang bansa upang gamitin ang likas na yaman nito, palaganapin ang kanilang kultura at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Gawain bilang 3, korek ka dyan, tumpak. Panuto, lagyan ng check kung ang tinutukoy sa pahayag ay nagsasabi ng dahilan ng Espanya sa pagsakop sa Pilipinas at lagyan ng X kung hindi. Una, upang maipalaganap ang Kristyanismo. Sagot, check. Pangalawa, upang makipagkalakalan. Sagot, X. Pangatlo, upang humanap ng bagong ruta. Sagot, check. Pang-apat, upang makatuklas ng mga kayamanan. Sagot, check. Pang-5, upang ipakilala ang kultura sa Amerika. Sagot, X. Pang-6, upang maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Sagot, check. Pang-7, upang gamutin ang mga may sakit. Sagot, X. Pang-8, upang tumulong sa mga mahihirap. Sagot, X. Pang-9, upang makipagkaibigan. Sagot, check. Pang-10, upang umangkat ng mga pampalasa sa pagkain. Sagot, check. Gawain bilang 4, think, pair, share, isip, ibahagi. Panuto, pumili ng kapareha sa mga kamag-aral. Pag-usapan ang mga pamprosesong tanong sa ibaba at ibahagi ang mga kasagutan ng kapareha sa hudyat ng guro. Pinatnubayang pagsasanay. Una, para sa iyo, ano ang kolonyalismo? Sagot,
Para sa akin, ang kolonyalismo ay ang pananakop ng isang bansa sa iba upang makuha ang kanilang likas na yaman at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Pangalawa, ano ang naging epekto ng kolonyalismo sa ating bansa? Sagot, ang naging epekto ng kolonyalismo sa ating bansa ay ang pagkawala ng ating kalayaan at pagkakaroon ng mga pagbabago sa kultura, relihiyon at pamumuhay ng mga Pilipino. Natutunan din natin ang ilang mabubuting bagay tulad ng edukasyon at relihiyong Katoliko. Pangatlo, paano mo pahahalagahan ang mga aral na natutunan mo sa paksang kolonyalismo? Sagot, pahahalagahan ko ang mga aral ng kolonyalismo sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating bansa, paggalang sa mga bayani at paggamit ng kalayaan sa tamang paraan upang mapanatili ang ating kasarinlan. Ikatlong araw. Gawain bilang 5, opinyon mo, ibahagi mo. #ishare. Panuto, tapusin ang mga pangungusap at ipaliwanag ang iyong opinyon tungkol sa ating mga ninuno nang sakupin ng mga Espanyol ang ating bansa. Paglalapat at pag-uugnay. A. Dahil sa pananakop ng Espanya sa ating bansa, ang ating mga ninuno ay nawalan ng kalayaan ngunit ipinakita nila ang tapang at pagmamahal sa bayan. B. Kung umiwas ang ating mga ninuno sa pananakop ng mga dayuhan, maaaring nanatili tayong malaya at napangalagaan ang ating sariling kultura. Gawain bilang 6, ilista mo. Panuto, gamit ang talahan na yan sa ibaba, punan ito ng mga hinihinging impormasyon. Kolonyalismo, mabuting dulot. Naituro ang relihiyong Katoliko. Nagkaroon ng mga paaralan at edukasyon. Natutunan ang wikang Espanyol. Kolonyalismo, hindi magandang dulot. Nawala ng kalayaan ang mga Pilipino, pinagsamantalahan ang likas na yaman ng bansa, at maraming Pilipino ang pinahirapan at inalipin. Gawain bilang 7, malikhaing pagganap. Acting mo, show mo. Panuto, hahatiin ang klase sa 4 na grupo. Bawat grupo ay bibigyan ng isang sitwasyon na kailangang ipakita sa pamamagitan ng maikling dula o presentasyon. Bibigyan kayo ng 10 minuto para maghanda at 3 minuto para magtanghal sa harap ng klase. Unang pangkat, ekspedisyon ni Magellan. Ikalawang pangkat, ekspedisyon ni Legazpi. Ikatlong pangkat, ipakita ang mga dahilan ng pagsakop sa Pilipinas ng mga Espanyol. Ika-4 na pangkat, ipakita ang mga dahilan ng kolonyalismo. Narito ang rubric. Nilalaman o content, pagkamalikhain o creativity, at pagtutulungan o kooperasyon. 4 na puntos, napakahusay. 2 puntos, hindi mahusay. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Dahilan ng pagsakop sa Pilipinas. Una, walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Nahahati ang mga pangkat ng Pilipino sa iba't ibang barangay. Ikalawa, ang mga Espanyol ay hindi lamang mahuhusay sa labanan kundi pati na rin sa pamumuno. Naakit ni Legazpi, Salcedo de Goiti at iba pa ang mga sinaunang Pilipino na makipagkaibigan sa kanila sa pamamagitan ng magandang pakikitungo. Ikatlo, ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata.
Tanging pana at tabak ang sandata nila, samantalang mayroon ng mga baril at kanyon ang mga Espanyol. Ikaapat, nabihag ang mga Pilipino sa mga aral ng Kristyanismo. Ang kanilang pagsasampalataya sa Kristyanismo ang naging tanda ng kaniyang pagiging matapat na alagad ng Espanya. Kahulugan ng kolonyalismo. Ang kolonyalismo ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. Dahilan ng kolonyalismo, kayamanan. Ninais ng mga Espanyol na makuha ang mga kayamanang taglay ng mga masasakop na lupain. Kristyanismo. Layo ng mga Espanyol na maipalaganap ang relihiyong Kristyanismo. Karangalan. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Gawain bilang 7, pagninilay. Panuto, magsagawa ng pagninilay hingil sa aralin na natutunan. Kokopyahin sa kwaderno ang talahanayan. Lagyan ng check ng mga mag-aaral kung ang mga nakalahad na kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ng mga inihandang tanong. Narito ang mga kasanayan. Una, natutukoy ang kahulugan at mga dahilan ng kolonyalismo. Pangalawa, nauunawaan ang mga dahilan ng pagsakop ng Espanya sa Pilipinas. Pangatlo, nakapaglilista ng mga epekto ng kolonyalismo. Pang-apat, napahahalagahan ang mga aral na natutunan dulot ng kolonyalismo. At panglima, nakabubuo ng isang malikhaing pagganap hingil sa kolonyalismong Espanyol. Pamprosesong tanong. Una, anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Pangalawa, anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Pangatlo, bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Pang-apat, kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? A. Sumangguni sa iyong naging sariling karanasan. B. Sumangguni sa iyong mga kamag-aral at tanungin ang kanilang naging karanasan sa pag-aaral. C. Sumangguni sa iyong guro at humingi ng mga mungkahi. Dumako na tayo sa pagsusulit. Panuto, basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ito sa patlang bago ang numero. Number 1. Ito ay tumutukoy sa isang patakaran ng tuwirang pagkontrol ng malakas na bansa sa isang mahinang bansa. A. Imperialismo, B. Kolonyalismo, C. Kristyanismo o D. Paganismo. Sagot, B. Kolonyalismo. Number 2. Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng kolonyalismong Espanyol maliban sa A. Katanyagan, B. Karangalan, C. Kayamanan, D. Kristyanismo. Sagot, A. Katanyagan. Number 3. Ito ay isang uri ng kolonyalismo na tumutukoy sa pakikialam o tuwirang pananakop ng isang makapangyarihang bansa sa ibang lupain upang isulong ang mga pansariling interes nito. A. Budismo, B. Imperialismo, C. Kristyanismo o D. Paganismo. Sagot, B. Imperialismo.
Number 4. Ang mga sumusunod ay mga dahilan ng pagsakop ng Espanyol sa Pilipinas maliban sa A. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. B. Ang mga Espanyol ay hindi lamang mahuhusay sa labanan kundi pati na rin sa pamumuno. C. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga makabagong sandata, tanging pana at tabak ang sandata nila samantalang mayroon ng mga baril at kanyon ang mga Espanyol. O D. Wala sa nabanggit. Sagot, D. Wala sa nabanggit. Number 5. Hinangad ng mga Espanyol na makamit ang karangalan at kapangyarihan bilang nangungunang bansa sa paggalugad ng mga bagong lupain. Ang pahayag na ito ay tumutukoy sa dahilan ng kolonyalismong Espanyol na patlang. A. Katanyagan, B. Karangalan, C. Kayamanan, o D. Kristyanismo. Sagot, B. Karangalan. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno o sa sagutang papel. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Alin sa mga isinagawa ng mga katutubong Pilipinong nabuhay sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol ang iyong hinahangaan at dapat pahalagahan? Halimbawang sagot, hinahangaan ko ang katapangan at pagmamahal sa bayan ng mga katutubong Pilipino dahil pinaglaban nila ang kalayaan ng ating bansa kahit mahirap at mapanganib. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!